Ang pangyayari ay malapit lamang sa convention kung saan nanggaling sina Era, maging itong sila Lilet. Paalis na sana sila Lilet noon, nag-aabang si Lilet ng sasakyan. Ngunit hindi niya akalain isang krimen ang kanyang masasaksihan. Ang pinakamabigat dito ay kilala niya ang gumawa ng krimen. Natatakot si Lilet na baka kapag sinabi nga niya ang katotohanan ay maaring masira ang buhay nga ni Era at ayaw niya na siya ang maging dahilan. Ngunit may isang bulong ang nagsasabi sa kanyang tenga na kapag pinagtakpan nga niya itong si Era, ay wala na rin siyang pinagkaiba kay Era sapagkat magbibingi-bingihan siya sa taong nangangailangan ng tulong niya. Saksi siya at dapat isabi niya ang katotohanan nang magkaroon ng hustisya ang matanda. Lumabas nga itong si Mariden dahil sa pag-alala ng malaman na merong krimen na nangyayari. Ngunit na makita na hindi naman pala ang kanyang anak na si Era ay para siyang nabulutan ng tinig. Ngunit ang hindi niya alam, merong nagawang kasalanan itong kanyang anak na si Era. Ngayon isasalaysay ni Lilet ang kanyang mga nakikita. Subalit instead na maniwala itong si Mariden dahil anak niya ito, hindi maniniwala si Mariden sa sinasabi ni Lilet. Imposible umuno na magagawa ng kanyang anak ang ganoong bagay. Ngunit mariing sinasabi ni Lilet na nakita niya ang lahat at walang ibang kotse na naroroon maliban sa kotse nitong si Era. At ang matindi pa nito ay instead na tulungan ng matanda, tinakasan pa niya ito, hindi naman makatarungan ang kanyang ginagawa. Ngunit dahil sa takot ng ina, hindi sa kinukonsinti niya ito, nais na muna niyang imbestigahan itong kanyang anak na si Era. Nais niyang marinig ang kanyang panig at sinabi nito kay Lilet na wala muna siyang pagsasalitaan maliban sa kanya. Nang sa ganoon, alamin niya muna kung ano talaga ang totoong nangyayari. Ngunit sinabi ni Lilet na 'di ba, pag ganoon ang nangyayari ay dapat nag-report na siya sa pulis nang sa ganun maimbestigahan at malaman ng pulis kung talagang walang kasalanan ng kanyang anak na si Era. Mga ilang saglit pa nga ay kinakausap na nga siya ng pulis. Dito ngay masaksihan ni Bonnie at nitong si Era na parang may kausap itong si Lilet. Tinanong nila ang pulis kung ano ang nangyari at bakit siya kinakausap. Dito nga ay saksi umanos tong si Lilet kung kaya tatanungin nila kung ano talaga ang pinagmula ng lahat at kung sino ang salarin. Ngunit instead na magsalita itong si Lilet, ay natakot siya at naalala niya ang sinabi ng ina nitong si Era na hindi mo na siya magbibigay ng statement sa iba hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Dito nga ay nagkunwari na lamang itong si Lilet na masama ang kanyang pakiramdam kaya't hindi na muna siya makapagbigay ng statement sa susunod na lamang. Napansin ni Bonnie ang kakaibang kinikilos ni Lilet. Lalo na nang tela may sasabihin si Lilet sa naturang mga pulis at bigla na lamang hindi na siya nagsalita matapos ngang dumating si Bonnie kasama nga itong kanyang jowa na si Era. Natatakot din kasi itong si Lilet. At baka yun na nga ang maging dahilan kung bakit ikasira ito ng career ni Era. Ngunit, nararapat ba na magsinungaling na lamang siya at itago na lamang katotohanan? Isa siyang abogado. Dapat tumutulong siya na makamit ang katarungan lalo sa mga walang kalaban-laban na isang balot vendor. Nakonsensya si Lilet dahil alam niya ang katotohanan. Sa isang sulok siya ay magmuni-muni at mag-isip-isip. Ano nga ba ang kanyang dapat gagawin? Ang hirap ng kanyang kalagayan at sitwasyon, mga kakilala niya, ang mga salarin. At siya ang naiipit sa gitna. Ngunit sinabi ni Bonnie na kung may nalalaman siya ay dapat ay magsalita siya. Hindi dapat itago ang katotohanan. Lalo pat sa isang taong kagaya nito na nangangailangan talaga ng tulong. Hayaan na lang ba daw niya ang matanda kung saan naghahangad ito ng katarungan? Hindi pinatulog si Lilet ng kanyang konsyensya. Dala-dala niya ang bigat ng kanyang pakiramdam. At sa wari niya ay gagaan lamang ang kanyang nararamdaman sa oras na malaman at masabi nga ang katotohanan. At mas lalo pa siyang manggigigil at
maiinis. Dahil makokonsensya na nga siya ng husto, lalo't ang matanda ay posible na nga ang hindi makakalakad. Umiiyak ito, sinabi nito, na paano na siya makakakilos, paano na siya makakapagtrabaho. Ang kaniyang mga apo ay nangangailangan sa kanya sapagkat iniwan ito ng mga magulang at tanging pagbabalot lamang ang naisip niya na paraan para mabuhay ito. Ni hindi nga niya alam kung paano niya mababayaran ang hospital bill dahil wala nga siyang kapera-pera. Tinakasan siya ng salarin. Nahabag ng husto itong si Lilet at dito nga'y sinabihan niya ang matanda na huwag ka pong mag-alala, tatang. May awa ang Diyos at makakamit mo rin ang katarungan. Giit din ng matanda, sana nga lang daw ay makatulong sa kanya ang mga iilan sa mga senaryo na nalagay sa kanyang isip para malaman ang totoo.